Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoicy. So, usaping ano naman tayo current events or yung mga trending ngayon sa bansa natin. So, I think medyo related pa rin siya sa politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na sa wakas mga mastermind at utak sa pagkawala ng sabungero na kilala na General Torre mapapasabak. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. And then, yun. So, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoicy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin agkawin pa ng China. Agad ang pamagat ng video ito, sa wakas mga mastermind at utak sa pagkawala ng sabungero na kilala na General Torre mapapasabak. So, ayun. So, again, ang start. Natin mga idol, ang salitang atong ang ay ang pumapasok agad sa ating isip. Start zero. Kapag narinig natin mga idol ang salitang atong ang ay ang pumapasok agad sa ating isipan ay sugal, sabong at iba pang uri ng pasugalan. Marami ng bisis nga mga idol na nasangkot itong si atong ang sa iba't ibang uri ng krimen na kung saan nga mga idol ay ibinabato laban sa kanya. At ngayon nga mga idol ay diretsahan na mulang idinawit ang pangalan ng negosyanteng si Atong Ang at actress na si Gretchen Barito sa isyu ng mga nawawalang sabongero. At ayon nga mga idol sa ulat ng 24 oras ng GMA, kabilang sina Atong Ang at Gretchen Barito sa mga pinangalanan ni Jolie Tondon Patidungan o alias Tutoy na nasa Grabe, bilyonaryo pa naman yan. Kundi umano ng malagim na nangyari sa tinatayang mahigit 100 nawawalang mga sabongero. Ayon nga mga idol kay Patidungan o alias Tutoy, siya daw ang pinakamataas sa security ng mga sabungan ni Atong Ang at sa kanya raw binababa ang utos na ipitin ang mga sabongerong mahuhuling ng tsotsope o nandadaya. At ayon ba nga mga idol kay alias Tutoy, grabe Actually, sobrang bigat kasi pare. Sobrang bigat din ng response nila. Though, sige, sabihin na natin na hindi din naman talaga tama yung ginagawa ng mga sabongero na panyunyupi or whatsoever. Pero sobrang wagas, 'di ba? Sobrang wagas na yung kaparusahan is, 'di ba? Parang parang same lang din sa past administration na kapag napatunayan ka na gumagamit ka, 'di ba? Ganyan pa rin yung kababagsakan mo. 'Di ba? Tapos sasabihan ka lang binalaan na kayo, 'di ba? So sobrang bigat din siya. I think masasagasaan din talaga yung or maano din talaga siya sa crime against humanity if ever na mapatunayan na involved nga siya, si Atong Ang di umano nga mga idol ang chairman ng pitmaster at siya ang pinaka-mastermind at siya ang pinaka-nag-uutos na talagang iligpit ang mga sabongero na nandadaya. At nang tanungin nga mga idol si alias Tutoy kung sino ang artistang babaeng naunan niyang isiniwalat na sangkot sa naturang isyu, ay diretsahan at walang kakabakaba na sinabi ni alias Tutoy ang pangalan ni Gretchen Barito. Ayon pa nga mga idol kay alias Tutoy, yung artista na yan walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi silang may kasama ni Mr. Atong Ang. Well, for sure din naman din na bago sa inyo or sa atin na partner nga silang dalawa, or I think mag-asawa ba sila or mag-jowa, correct me if I'm wrong. So yun, parang dinawit siya ni alias Totoy. Yari, if ever talaga mapatunayan to, sobrang bigat na kasi nito na paratang, and then under investigation pa naman siya. So tingnan na lang din natin yung mga susunod na mangyari dito alias Tutoy. Sa paglutang nga mga idol ni alias Tutoy ay tinangka pa di umano nga mga idol ni Atong Ang na bayaran ang sinaunang salaysay ni alias Tutoy at baliktaran ito kapalit ng 300 million pesos. Subalit ito nga mga idol ay tinanggihan ni alias Tutoy dahil di umano siya ay hindi na natatakot at dahil ipinapaubaya niya di umano ang lahat kay PNP Chief General Torre. Dahil siya lang di umano nga mga idol ang pinagkakatawalaan ni alias Tutoy na makakalutas ng problemang ito at ng kasong ito. Actually, nilipat na daw to sa sa custody or under of Torre na daw to. So parang may nakapanood ko dun sa video ni Batang Maynila to, it's na parang baka may something sa witness protection or whatsoever, kaya nilipat daw to sa protection ni General Torre. So iwan ko lang kung bakit ganon or i-confirm nyo na lang din
Basta yun yung nakita ko dun sa, sa video ni Baitang Maynila to it. So, yeah, grabe. Big time din kasi talaga tong usaping to eh. ito. Affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutsupi. At kahit alam nga mga idol ni alias Totoy na ang kanyang buhay ay nasa panganib at peligro dahil sa kanyang pagsiwalat sa kanyang mga nalalaman, ay buong tapang pa rin niya nga mga idol na isinisigaw ang pangalan ni Atong Ang na siya di umano. Parang malapelikula yung datingan, ano. Siguro kung yung ano nila, yung ginawa nila is mag-set lang ng example, 'di ba, na oy, sa mga manchuchupi, something like that, pwedeng mawala or whatsoever. Pero grabe yung ano, yung ganun karami. Like 100 ata yun. 'Di ba? Sobrang dami par. Mastermind sa lahat. Si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. So paano pala? Grabe. Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. At dahil nga mga idol sa pagbulong Grabe yun. Grabe yun. Actually, kung totoo to dito masusubok talaga yung ano, yung administrasyon to. Kung paano nila lutasin tong ganito kalaking problema, ano. Kasi, bilyonaryo yan, eh. 'Di ba? Sobrang bihira lang yan na mapanagot yung mga mayayaman talaga dito sa bansa natin. Pero tingnan natin kung magawa nilang ano to. Pero syempre, hindi naman natin talaga pwedeng sabihin na guilty na talaga si Atong Ang. Kasi syempre, innocent until proven guilty din naman yan. So parang, it's a word nito ni alias Totoy versus kay Atong Ang. So saka lang din talaga natin malalaman yan if ever, na talaga. Nagsipaglabasan na ng ebidensya, no? So tingnan natin to, subaybayan pa natin to. ni alias Totoy ay kinasuhan ni Atong Ang si alias Totoy ng patong-patong na kaso, kung kaya't itong si alias Totoy nga mga idol ay hindi natakot at buong tapang niyang sinasabi ang mga katagang ito. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At ayon pa nga mga Actually, yan din yung yan din yung mga binablog ngayon ng ng mga DDS na parang bilyonaryo daw to si alias Totoy, So, yeah, abangan natin yan. Tuloy. Droy alias Totoy, kahit nagaano kalaking pera ang inaalok sa kanya ni Atong Ang ay hindi niya ito tinanggap dahil ang gusto niya nga mga idol na mangyari ay magkaroon ng hustisya ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. At saka Grabe. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Ala. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungiro. At sa pagkakataon nga na ito nga mga idol ay walang kakabakaban niyang itinuro si Gretchen Barreto, at dahil nga mga idol sa nangyari ay nanawagan ito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung maaari nga di umano nga mga idol ay tulungan siya dahil ang mga sinasabi niya di umano nga mga idol ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. Grabe. Dahil ito na di umano nga mga idol ang pagkakataon ng ating Pangulong si Bongbong Marcos na tulungan niya ang mga naulila na nawawalang sabongero. Grabe yan. Tsaka sobrang haba ng nito I think 2021 pa to eh. So sobrang tagal, di ba? Biruin nyo yun. 2021 tapos ngayon 2025. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana
pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Totoo nga mga idol. Grabe. Kinall out niya si PBBM. So, magpapatulong siya kay PBBM. So, siguro para if ever mapatunayan to na totoo, di ba, or mabibig talaga yung ebidensya, for sure tutulungan to ng Pangulo. Nagawa niya ng di ba, baragin si VP Sara na dati niyang kaalyado, si FPRRD na dating Pangulo, di ba? As long as may mali silang ginawa di ba, need nilang panugutan yung mga pinagagawa nila. So magandang subaybayan Na to. ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mayroong katapusan at ang lahat ng kasinungalingan ay mayroong hangganan. At kung mayroon tayong nagawang hindi maganda sa ating kapwa, ito ay mayroong katapusan. Maaaring makapagtago tayo ng matagal na panahon at mailihim natin ito sa mga tao. Subalit darating ang takdang panahon nga mga idol na ang lahat ng ito ay masisiwalat. Totoo nga mga idol, money is the root of evil. Lahat ng kasamaan nga mga idol ay pwedeng gawin. Hindi naman lahat. Nakadepende pa rin talaga yan. Diba? Kung paano mo gagamitin yung pera or paano ka sa pera ba? Kasi yan kapag nagpasilaw ka sa pera or nagpa-control ka sa pera, ikaw talaga yung kakainin. Pero kung alam mo i-handle yung pera, hindi ka naman aabot sa mga ganitong bagay. O pwedeng suhulan ng pera. Kaya naman sana nga mga idol ay makontento tayo dito sa mundo kung ano ang meron tayo, dahil ang lahat ay mayroong hangganan. At kahit pa gaano kayaman tayo dito sa mundo, kung ito naman ay galing sa kasamaan, ang lahat ng ito ay ating pagbabayaran sa tamang panahon. Sana Yun ay lang. mayroon tayong natutunan nga mga idol sa video na ito. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingin naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakipindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction. So ayun, hanggang dito na lang muna. So again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoy, so don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun para, diba, na grabe, kinall out niya pa yung Pangulo. Gusto niya talaga magpatulong sa Pangulo. Kasi yun nga, hindi din talaga biro yung niya, yung kinakaharap niya ngayon, and then, bilyonaryo. Diba? Bilyonaryo. So, again, ang video yun is mula kay Opinion TV. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoy IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, grabe yun, nakakapanginlabot yun. Yan yung problema talaga dito sa bansa natin pare. Kasi, sobrang daming krimen na nangyayari dito sa bansa natin. Tapos, syempre, yung iba, parang hindi nalulutas. Bakit? Dahil sa kakulangan ng witness. Kasi, syempre, aminin naman natin o hindi, yung witness protection natin dito, hindi naman gaya sa ibang bansa na sobrang solido talaga. Diba? Na, yun nga, parang inaabot pa rin talaga yung bansa natin na mas mangingibabaw yung takot ng mga magwi-witness. Diba? Especially kung bilyonaryo or mga big times talaga yung kalaban. Kahit ako, sobrang matatakot siguro ako, 'di ba? Sa usaping mga witness na 'yan. Kung yung kalaban is sobrang big time tapos wala akong assurance sa buhay ko, 'di ba? Sobrang hirap. Sobrang hirap mag-decide na maging witness kung ganyan So, kayo na masasabi nyo rin dyan. Comment nyo sa baba, Grabe 'yun. Kasi bilyonaryo din naman kasi pare. So, ewan ko ba? Well, narinig nyo naman yung sinabi ni alias Totoy, di ba, na sinabihan din siya ni Atong Ang na bilyonaryo din daw siya. So, parang sabi ni alias Totoy na, hey, patunayan mo na bilyonaryo ako. Di ba? Harapin mo yan. So, kita nyo naman, kinasuhan na. Yung kay Gretchen din talaga, grabe yung involvement niya. Di ba? Na binanggit dito ni alias Totoy. If ever totoo din yun, grabe. Di ba? Pero I think hindi na rin siguro nakakagulat yan kung ma-involve if ever totoo itong mga paratang na to kasi wife di ba? Di ba? Or I don't know. Though hindi naman lahat kasi may mga wife din naman na kung involved sa ganyan yung mga husband nila, hindi naman sila nakikialam. Pero meron ding mangilan-ngilan nga na nakikialam sila. So if ever totoo to, parang movie yung datingan. Di ba?
Pero sobra yung kaparusahan na itatapon nila doon sa Taal Lake, di ba? If ever totoo, or if ever mapatunayan. Di naman natin pwedeng i-claim na totoo talaga to kasi under investigation pa naman to. Pero yun, parati pa namang side ni alias Toto yung narinig natin dito. Ano? Hindi naman tayo pwedeng mag-jump agad. Kahit naman yung DOJ natin, hindi din naman sila nag-jump agad talaga sa di ba, na parang pinapaniwalaan nila si alias Toto kasi yun nga, hindi biro yung kalaban dito pare. Diba? So, abangan pa natin to. So, again, ang video nito is mula kay Opinion Mo TV. Subscribe nyo yan. Tapos, syempre, Pilipinas. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.